Pati nga ako nakisali na sa paggagrass cutter. Lo, marunong ka ba niya? Lo siya. Epal. Kasi nga nasasayangan na kami magbayad ng renta ni Pam. Sa totoo lang, comfortable naman kami dito sa nirerentahan namin bahay. Pero ayun nga, kahit anong pagpapaayos at pagpapaganda namin, hindi pa rin sa amin yung bahay. At hindi mapupunta sa amin to. Kaya nga sabi ko, tara balik na lang tayo dun sa kubo na tinayo natin dun sa bukid ni Mama. Tinayo namin to mga 2021 yata and ang ganda niya talaga dati. Kaso nung umalis kami, pumunta kami sa Pagudpot. May mga pinatira dito si Mama and hindi nila naalagaan mabuti kaya naging ganito na siya. May mga trapal-trapal pa sa bubong. Ay, how sad. Ang sad. Tapos excited na kami kaya sinimulan na namin agad yung paglilinis. Inuna muna namin i-clear yung paligid dahil Diyos ko po, napakatataas ng damo. At Diyos ko, may nakita pa nga silang cobra dito dati. Talaga? Oh my God. Pati nga ako nakisali na sa paggagrass cutter. Lo, marunong ka ba niya? Lo siya. Siyempre, hindi ko to magiging istorya kung walang sakunang nangyayari. Ganoon naman lagi, diba? Charis, eme. Nagkaroon ng super typhoon at binagyo ang aming mumunting kubo. At ayun na nga, naglipara ng aming mga yero. Bumigay na rin ang aming bubong. Mahirap na to ipaayos dahil marupok na yung frame na kawayan. And yung kugo na pinagawa ko dati, umabot na ako ng mga 17,000. Kugon pa lang yun, ha? Ano pa kaya ngayon, diba? Tapos ito na nga, may bahay nga pala si Mama ng Kalabaw doon sa kabilang bukid. Tapos sabi ko, ito na lang kaya yung ipaayos namin. Bali, ganito yung itsura niya, maluwak-lawak naman para sa 2 tao at 2 aso. At ito na ako nag-imagine ko anong pwedeng gawin. Siguro pwede na rin to yung mga nauusong metal cladding. Lalakayan na lang siguro yung mga bintana para hindi masyadong uminit. Ang problema, walang daanan para makapasok ang sasakyan. Kaya ayun, next time na lang ulit yung sunod. Okay, bye!